In our Christian eschatology, there are four last things. Apat na bagay ang mangyayari. Unang-una, the reality of death. Bawat isa sa atin ay mamamatay, walang na isa sa atin ang excuse. Pangalawa is judgment. Bawat isa sa atin ay huhusgahan base sa ating ginawa, hindi base sa environment kung saan tayo nanggaling. And the third and the fourth will be heaven and hell. Mga kapatid, in our readings today, Jesus is teaching us about being ready, ang paghahanda. At hindi lang basta-basta paghahanda, bagos paghahanda na merong pananampalataya. Jesus speaks in the gospel to stay awake and keep our lamps burning. Inahalintulad niya tayo na parang isang mga alipin na inaantay ang pagdating ng Panginoon. Walang kasiguraduhan kung kailan darating, pero alam natin na siya'y darating. Mga kapatid, we are certain that God will come. But what is uncertain is the right time. Walang ni isa sa atin ang nakakaalam kung kaya ang mahalaga ang pagiging handa. At ano ba ang benefit kapag tayo ay nagiging handa? Unang-una, when we are ready, we don't live in fear. Hindi po tayo namumuhay sa takot because we are confident that we are safe. Sabihin, handa ako kaya wala akong dapat katakutan. When we are ready, we live peacefully. Mas naging payapa tayo. And wala tayong walang worry, walang anxiety because our heart is with God. When we are ready, we treasure every moment. We value every moment. Pinapahalagahan natin ang bawat oras, ang bawat sandali, ang bawat panahon. Kapag naghahanda tayo, mas nagiging tama yung mga desisyon natin sa buhay at hindi natin sinasayangan yung ating energy sa mga grudges and meaningless pursuit in life. Tinitignan natin kung ano yung mas mahalaga at nag-invest tayo if what is the matter, what matter most in our life. Kaya naman, kapag nalapit na yung kamatayan ng isang tao, the best thing to prepare is to be closer to God. That is why faith is an important element in being ready. Sa ating paghahanda, mahalaga na hindi nawawala yung pananampalataya. Now, bakit mahalaga yung pananampalataya? Dalawang bagay. First, faith gives us reason to be ready. Faith gives us reason to be ready. In our first reading from the book of Wisdom, God's salvation is sure, and God's promises are trustworthy even in the time of trial. God's word is faithful. Naghahanda tayo kasi alam natin na totoo ang pangako ng Diyos. Naghahanda tayo kasi naniniwala tayo na may langit. Naghahanda tayo kasi ang buhay na walang hanggan, yan yung ating ultimate goal in life. Kasi mga kapatid, kapag wala na tayong pananampalataya, wala na tayong pagtitiwala, edi para saan pa kung bakit tayo naghahanda? That is why faith gives us the reason to be ready. Second thing, faith sustains us while waiting. Faith sustains us while waiting. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin o nagpapatibay sa atin habang tayo naghahanda, habang tayo ay naghihintay. Because in our second reading from the letter to the Hebrews, sinasabi doon that faith defined not just believing that God exists, but
Faith is trusting the promise of God to move forward even without seeing the full picture. Nagtitiwala tayo sa hinaharap kahit walang kasiguraduhan kung ano man yung makikita natin. Kaya man yung ating pananampalataya should be active and not just passive. Hindi sapat na sabihin ko, nagtitiwala ako sa Diyos, okay na. We need to do something. Kaya nga nagsisimba tayo, kaya nga pinapakinggan natin ang salita ng Diyos at pinagsusumikapan natin sundin ito because this is our way to prepare ourselves. Tandaan natin that readiness is not a one-day effort. Readiness is not a one-day effort, but it is a lifetime commitment. Kapag feeling natin, napapagod na tayo, kapag feeling natin, pinanghihinaan tayo ng loob, tandaan natin na yung ating pananampalataya, yan yung magpapalakas sa atin. Yun yung magpapaalala sa atin na dapat natin o dapat kinakailangan tayong maghanda. Faith sustains us while we are waiting. Pero mga kapatid, no, paulit-ulit na pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maghanda, prepare ourselves. But sad to say, marami pa rin sa ating mga kapatid ang binabaliwala ang imbitasyon na ito. They take for granted or even ignore and resist these words of Christ. Ano kaya yung dahilan kung bakit may mga tao na kahit paulit-ulit mong sabihan na maganda, ay ayaw pa rin maghanda? The reason because they think that they still have time. Kaya hindi pa naghahanda kasi iniisip na marami pang oras, marami pang pagkakataon. And you know, this is one of the greatest lies of the devil. Sasabihan tayo, you still have time. Kaya naman, gagawin, we take for granted. We waste time. Kahit maraming oras, pero we are more distracted and we are disconnected. Sasabihin, bukas na lang ako magdadasal, may bukas pa naman. O sa susunod na lang na linggo ako, makipagbati sa taong, sa kaaway ko, may next week pa naman. O di kaya sasabihin natin, next month na ako magbabago. Next month ko na aayusin ang buhay ko. But remember, that time is short. And tomorrow is not a guarantee. Because death does not make an appointment. Ang kamatayan, hindi magsasabi, magbibigay sa atin ng appointment letter at sabihin, 3 araw ka na lang, 5 araw ka na lang. Ang kamatayan darating na hindi natin inaasahan. And that is why marami ang mga taong naghinayang, marami ang tao na nagsisisi. Bakit? Dahil nung may pagkakataon pa sila na ipakita at sabihin sa mga tao yung kanilang pagmamahal, pag-aaruga, pero huli na ang lahat dahil hindi na nakakarinig at hindi na nakakaramdam dahil sa loob na ng kabaong. Kaya mga kapatid, napakaganda po yung sinabi ni St. Augustine. Ang sabi niya, God promised forgiveness to your repentance, but He has not promised tomorrow to your procrastination. Mga kapatid, let us not delay. Huwag natin hayaan na matrap tayo sa paniling lang ng demonyo. Gawin natin ang mga bagay habang maaga pa, habang may lakas pa tayo, at habang kaya pa natin. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng paghahanda sa araw na ito ay hindi isang babala sa atin, kundi isang paalala sa atin ng Diyos. Hindi ito pananakot sa atin, bagkus ito'y tanda ng pagmamahal niya sa atin dahil ayaw niyang tayo ay mawala din sa Kanya. Kaya naman sa pagpapatuloy natin sa buhay, ipanalangin natin na naway bigyan tayo ng Panginoon ng matibay at malakas na pananampalataya at bigyan tayo ng mas malalim
na ugnayan sa Kanya.